Okay, simulan na tayo. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Father in heaven, thank you for this evening, for gathering us once again to know your words. Give us the wisdom for each and every one of us. And as we hear your words, Lord, help us to understand your message to each and every one of us. And not only that, Lord, may we be able to put it into action to people who need you most, to our family, relatives, and friends, as well as our brothers and sisters in the community. Give us the boldness to share your words to our brethren. As we lift up to you tonight, our dear Bishop Joe, Nestor Corral, who will teach us, Lord, the qualities of a reasoned body. And also Sister Levy, who will read the points and reflections. And all of us here, Lord, gathered around you in your most holy name. As we pray, I hope are you holding already your Bible? Let us have our opening prayer. Join me, please. This is my Bible. I am what it says I am. I have what it says I have. I can do what it says I can do. Today, I'll be taught the word of God. I boldly confess my mind is alert. My heart is receptive. I will never be the same. In Jesus' name, amen. So magandang gabi po, brothers and sisters. Andito ba, i-welcome natin yung ang anchor of faith, ang San Martin de Porres, syempre ang ating Christ family, si Monsignor, sige sana si Bishop Joe ng magandang gabi. Pagpalain nawa tayong lahat ng Panginoon sa ating maririnig na salita ng Panginoon ngayong gabi. So, hindi na natin patatagalin. Ready ka na rin, Sister Levi, magbasahin yung ating points of reflection. Sige po, makinig po tayo. Pakinggan natin, Sister Levi. Qualities of the risen bodies. We can mention 4 qualities of all those who shall take part in the resurrection. Number 1, the identity of the bodies of the risen. It will be the same body that it is now. For this corruptible must put on incorruption. 1 Corinthians 15 verse 53. By the power of God, this same body shall rise to life, and I shall be clothed again with my skin, and in my flesh I shall see my God. Job 19 verse 26. Number 2, the incorruptibility of the risen bodies. The bodies of the risen shall be of a different quality from that of the mortal body, because they shall be incorruptible. For this corruptible must put on incorruption, and this mortal must put on immortality. 1 Corinthians 15 verse 53. And since the body will be incorruptible and immortal, there will be no longer be the use of marriage relations. For in the resurrection they shall neither marry nor be married, but shall be as angels of God in heaven. Matthew 22 verse 30. Number 3, the integrity of the risen bodies. There is soundness of bodies, which is natural to man. He will not be blind or deaf or bear any kind of physical defect. The dead shall rise again incorruptible. 1 Corinthians 15 verse 52.
This means that the reason is wholly free from the defects of the present life. Number 4, the age of the risen bodies. All will rise in the condition of perfect age, which is about 33 years. The children and the youth will be given what they lack because they did not possess this perfect age. And the old will be restored because they had already lost it. Until we all attain the unity of faith and of the knowledge of the Son of God unto a perfect man, unto the measure of the age of fullness of Christ. Ephesians 4, verse 13. He will change our weak mortal bodies and make them like his own glorious body, using that power by which he is able to bring all things under his rule. Philippians 3, verse 21. Condition of the blessed. The blessed will have glorified bodies which will be given for gifts. Number 1 is brilliance. Then shall the just shine as the sun in the kingdom of their Father. Matthew 13, verse 43. Number 2 is impassibility. The blessed shall not experience pain or inconvenience of any sort. It is so in dishonor, it shall rise in glory. 1 Corinthians 15, verse 43. And God shall wipe away all tears from their eyes. There will be no more death, no more grief or crying or pain. The old things have disappeared. Revelation 21, verse 4. Number 3 is agility. The body is capable of moving the utmost ease and quickness wherever the soul pleases. The just shall shine and shall run to and fro like sparks among the reeds. Wisdom 3, verse 7. And last but not the least is subtlety. The body is now subject to the absolute dominion of the soul. The body is in complete obedience to the control of the soul. The body will be wholly subject to the spirit. It is sown a natural body. It shall rise a spiritual body. 1 Corinthians 15, verse 44. Yun lamang po. Thank you po. Ayan, maraming salamat din, Sister Levi. At sa iyong pagbabasa na ito, mas may expound pa ni Bishop Joe. Kaya sa ating mga nakikinig, nawa ay makinig kayo mabuti para makapagtanong tayo mamaya. Pagkatapos ni Bishop, ma-explain sa atin ang tungkol sa risen bodies. Bishop, okay na po. Thank you, Bishop. Bishop, nakaano pa kayo? Nakamute kayo. Bishop? Okay. Okay na po. Ayan. Okay po. Sige. Thank you, Sister Levi, sa sa mga points of reflection. Galing din po sa moderator ni Sister Emily. The Lord be praised in your ministry. Sa John 5:29, hindi ko na po nailagay dyan. No? John 5:29, lahat po ay mabubuhay. Sinabi ng John 5:29, those who have done good will live. Those who have done evil will be condemned. So lahat po ay mabubuhay. Yun lang, yung nabuhay ng mabuti, ay mabubuhay sila sa kabutihan ng Diyos. At yung gumawa ng kasamaan, sila ay mabubuhay upang ikondena. No? So lahat po ay mabubuhay. Yung iba nga sa resurrection of life, mga iba sa eternal punishment. Nung unang katangian po, identity of the body, no? So ito mismo makikita niyo sa akin, no? Si Joseph, ganitong mukha po, no? Ganyan po mukha niya, Sister Emily, Sister Levi, lahat ng taga San Martin de Porres. Ganyan po mismo ang mukha natin, ganito mismo. Yun lang, 33 years old. Mamaya sa age natin. Oo. 33 years old tayo, no? I-quote natin yun, no? So, the same body, yung identity natin. Kaya na-recognize natin. Yung mga baby, halimbawa, namatay yung baby ng mga 6 months,
maano sila, makikilala natin sila, parang 33 years old na rin. Tapos yung mga lolo, oo, magiging 33 years old. No? The same identity, no? Dahil dyan, of course, may mga Bible quotation tayo dyan, no? Incorruptible na tayo. Ibig sabihin na incorruptible, hindi na tayo yung mag-aagnas. Hindi na mag-aagnas. No? Kaya may tanong yung mga yung sa una, yung identity of the body, paano yung makinain ng pating, kinain ng buhaya, o sa Darwin ka nag-swimming, nakain ng buhaya yung katawan mo, paano yun? O yung may makinremate, bubuhayin ni Lord yan, bubuhayin ni Lord. The same identity, no? Tapos, incorruptible, hindi na tayo mag-aagnas, hindi na po tayo mag-aagnas, no? Hindi na tumatanda, hindi na mga bata, 33 years old lagi, no? Ganon. Yung integrity of the risen bodies, no? Wala tayong physical defect. Kung ako ay masakit lagi yung likod ko, yung aking spinal, mawala na po yan. Oo. Yung sakit ng balakang ni Sister Emily, yung parang neuralgia ni Sister Emily, ni Levi, mawala na lahat yan. No? Wala tayong physical defect. No? Wala na physical defect. Ganon. Tapos yung age, nabanggit ko na po. No? Ano yung condition ng blessed? No? Mapansin nyo, kung sa mga istampita o sa mga pictures, yung mga saints, may mga halo. Di ba may mga halo? Ang ibig sabihin lang po nun, yung brilliance. Yung brilliance ng ating risen body. Napaka-brilliant, no? Of course, ang opposite niyan, yung mga nasa impyerno, napakadilim ng kanilang pagkatao, no? Tapos yung agility po, pwede kang kunyari sa isang isip mo, gusto kong pumunta ng Mars. Nasa Mars ka na. Isang isip mo lang. Nasa Mars ka na. Isang isip mo, gusto ko naman sa ibang galaxy. Isang seconds lang, nandun ka na. Papayagan ka ni Lord, no? Ayun po yung agility. No? Kaya sa Acts of the Apostles, si Stephen, sa isang lugar lang siya. Nung sa eunuch, no? Si Philip, no? Nasa isang eunuch lang siya. All pa sa wala na siya, sa ibang lugar na siya. No? Ganun kabilis. Agility, ang tawag doon. No? Agility, no? Tapos yung impassibility. Ibig sabihin, hindi ka na nasasaktan. No? Kung tumama ka naman kung saan lugar, hindi ka na masasaktan. Hindi ka na rin, wala na rin pain. Wala nang sorrow, wala nang mourning. Puro kaligayahan eh. No? Suspense talaga eh. Nakalagay sa 1 Corinthians chapter 2 verse 9. Eye has not seen, ear has not heard, nor has it dawned on man's imagination what God has prepared for those who love Him. Sa Tagalog po, ay hindi pa nakikita ng mata, hindi pa narinig ng tainga, ni hindi pa pumasok sa imahinasyon ng tao ang hinanda ng Diyos sa mga taong nagmamahal sa Kanya. No? Kaya mahal natin ang Diyos, napakalaking sorpresa ang naghihintay po sa atin. No? Ayun po yung sabihin ng impossibility. No more pain, no more sorrow, hindi ka nainitan. Di ba? Mainit ngayon sa Darwin. Kahit na spring, mainit. Ngayon, kahapon pala yung ulan. Malamig. Tapos, sa north naman, nag-earthquake. Doon, wala na mga ganun. Wala na lahat. Maganda na lahat. Tapos, sa tility, ibig sabihin, kung anong gusto ng kaluluwa mo, ay sumusunod yung katawan. Kasi sabi ni St. Paul sa Romans chapter 7:23, tsaka verse 24, yung gusto kong gawin, hindi ko nagagawa. At yung ayaw kong gawin, ay aking nagagawa. No? Merong inner struggle sa atin, may war. Pero pagdating sa resurrection of the last day, wala na, kumpleto na. Kung ano isipin ng kaluluwa, ay na rin ginagawa ng katawan. No? Kaya, ayun po yung pinaka-summary.
suspense po, no, mangyayari pag when we die. Kaya yung, lalo na, darating tayo sa undas, itong undas na to, ano reality to na merong heaven and hell, merong reality ng heaven and hell, reality ng communion of saints, tsaka reality na our duty to pray for the poor souls in purgatory. No? Masaya na rin sila noon. Diba sabi natin, ang tawag sa kanila, Holy Souls in Purgatory. Kasi meron silang love of God doon. Palapit na sila. Kaya may joy na sila. Pero may sad, dahil wala pang fullness. No? Kaya sana, kung topic natin sa condition of the risen bodies, ay magbigay sa atin ng pag-asa. Magbigay ng pag-asa na una, may-meet natin yung mga relatives natin ulit. Sabihin yung mga sorrows natin, diba? Ikaw, Sister Emily, may-meet muli si Teo. Nami-miss mo si Teo. May-meet muli. So yung ating, fear, yung ating lungkot ay mapapawi, no? Nakalagay nga sa 1 Thessalonians, no, chapter 4, verse 12, babasahin ko na lang po. And we will not have you ignorant, brethren, concerning them that are asleep, that you be not sorrowful, even as others who have no hope. So tayo, malungkot tayo, pero hindi gaanong kalungkot kasi may pag-asa tayo na makikita uli natin ang mga mahal natin sa buhay, no? Nawala tayo ng fear of death. Ang fear of death, natural yan eh. Fear of death, natural yan eh. Pero na-overcome natin kasi yung naghihintay sa atin best life. No? We look forward to it. Kaya nga sabi ni Saint John Vianney, the moment of my death is the best day of my life. No? The moment of my death is the best day of my life. Bakit? I will be entering eternity na. No? Kaya yun po yung mga suspense natin. Tapos dahil sa risen bodies natin, we try to avoid sin. No? We avoid sin para wag tayong ma-condemn, kundi ma-enjoy natin ang conditions at qualities of the risen bodies. So, ayun lang po in summary, no? Yung aking yung paliwanag natin. Alam niyo po no, sinermon ko lang po to bago mag-pandemic. Sinermon ko sa isang kaibigan namin ni Father Efren sa isang funeral. Nung sinermon ko po to, afterwards sinabi sa akin nung mga kakilala doon, Father, yung teaching mo ba Catholic teaching yan? Sabi ko, oo. Nasa catechism ng Catholic Church yan. Naku, Father, ngayon lang po namin narinig yan. No? Kaya kailangan i-preach to. Kasi good news to eh. No? Kayo narinig niyo na po yung homiling ito? Narinig niyo na po ba? Sa buhay niyo? Narinig niyo na po ba yung homiling ito? Hindi po madalas na i-preach to, pero kailangan i-preach. Kasi napakaganda nito, good news. Kung ano mangyayari po sa atin. Unang narinig yan. Dati nung nag-uusap po tayo ng aral. Opo. Praise God, no? Opo, oo. Sige po, kung pwede na po kayo, kung may mga tanong na po kayo, pwede na po kayong magtanong, no? Oo, si Sister Edita, nandiyan pala, no? Si Sister Edita from Canada. Good morning po sa inyo, Ate Edith. Good morning po. God bless po. So, napakaganda, Bishop, ng pagkaka-share ninyo o pagkaka-explain ninyo sa amin tungkol sa mga souls. So, andun pala yung talagang sinasabi na makikita tayo sa langit. Opo, oo, napakaganda makikita tayo sa eternal paradise. Napakaganda po, napakaganda. Kasi we look forward to it. Yes, kasi so, pag hindi natin, we look forward to it, makikita natin ulit mga mahal natin. Oo, so tapos sa condition na okay na tayo. Ano Bishop? Opo. Pwede na tayong hindi matakot sa death. Opo, oo. Kasi maganda po yung patutunguhan natin. So, tayo, Bishop, magtatanong ho tayo sa mga ating mga brothers and sisters para mas lalong lumawak ang kaalaman namin. Sino po gusto magtanong, mga brothers and sisters? Ang ganda ko ng pagkaka-explain ni Bishop. Hindi ko makita kasi nakaano ko. Yes, sister. CG, go. Bishop, ano po ibig sabihin nung John 14 verse 2? In my Father's house are many rooms. Opo.
Ano po ibig sabihin nun? Opo, no? Kanya-kanya po ba tayong kwarto? Depende sa kung gaano tayo kabait? Ganun po ba yun? Ang ibig sabihin po niyan, kung titignan niyo sa sa 1 Corinthians 15, i-connect po natin sa 1 Corinthians 15. Una, merong beauty yung sun, o si Jesus yun. May beauty yung moon, nag-refer po yan kay Mama Mary. May beauty yung mga stars, nag-refer po yan sa atin. And even among the stars, there are different kinds of beauty. So sa atin, depende po sa height ng ating holiness, ang ating reward kay Lord ay iba-iba din. Pero wala na pong inggitan, no? Parang kung kung size kung size small ka at nakuha mo size small, masaya ka na. Tapos nakita mo yung kapatid mo, size niya medium tsaka large. Masaya ka na rin, hindi ka na maiinggit. Kasi pag sinuot mo yung size medium or large, hindi naman kasya sa iyo, no? So ganon, ang reward natin ay depende sa ating holiness, no? Kaya si Mama Mary ang pinaka-highest reward, no? Tapos si Saint Joseph, tapos yung mga great saints, no? Mga martyrs, no? Ayan po yung mga Kaya yung martyrdom, dalawang pong klase ng martyrdom. Kasi ang ibig sabihin po ng martyr sa Latin ay martia, ibig sabihin po yung witness. Ang ibig po sabihin po ng witness ay pwede kang witness, martyr, na bloody. Nung pinersecute ka, pinatay ka, tinorture ka. Meron ding martyrdom, yung tinatawag nating daily martyrdom. That is carrying your cross daily to follow Jesus, no? So ayun po isang form ng martyrdom, no? So depende kung ating martyrdom everyday ay ginagawa natin, mataas po yung reward natin sa heaven. Ngayon, there are many rooms in my Father's house, or mga iba translation, there are mansions, no? Pero mga iba, there are many rooms, no? Pero sa Greek niyan, more of rooms, no, rather than mansions. Ang translation sa Greek niyan. Ano po 'yun? Hindi yung pagdating sa langit, hiwalay-hiwalay po tayo ng pintuan. No, hindi po totoo 'yun, o kung hindi mga iba merong nagse-share mo na depende sa materialis na dinala natin sa heaven yung ating magandang gawain at ayun magiging bahay natin doon sa langit, no? May mga ganyan sermon, pero wag mo gagawin literal 'yon. No, kasi magkakasama po tayo ron no? Hindi po tayo hiwalay-hiwalay na kwarto ron, no? Magkakasama po tayo lahat doon. The fellowship of all the ayun ang topic ko next 2 weeks, no? Second Wednesday. Ang topic ko diyan I believe in life everlasting, amen. Yung life everlasting, amen, yung life everlasting, that is the community of the saved. The community of the saints. Yung mga sinagip ni Lord at yung mga banal na nasa langit, no? Kaya wag niyo pong literal na translation na para hiwalay-hiwalay po tayo sa langit ng kanya-kanyang kwarto, no? Dahil ikaw kung laga nung ginawang kabutihan parang kang squatters doon, no? O tapos yung isa daming gawang kinabutihan sa mansion. O mga iba naman ang analogy nila ikaw ang kakanin mo sa langit skyflakes lang. Yung iba kakanin steak. Ganun, no? Hindi po ganun ang ibig sabihin nun. Ang ibig sabihin po nun, yung rewards po natin ay iba't iba, pero satisfied po tayo sa reward na ibinigay sa atin. Ayun po lang ibig sabihin nun, Sister Jessica. Ayun po. Salamat po. Okay po. Okay, so meron po mga katanungan sa Arbor of Faith. Baka meron po kayong gustong tanong. Ako, follow up lang ako. Opo, Brother Jan. Sige. Kasi yung many rooms siguro, ang ibig sabihin no, malawak ang lugar, hindi ang pwede pumasok doon. Marami. Hindi makayang punuin yung lugar ni Lord. Okay po. Ganun po ba yun? Okay din po yun, there are many rooms. Ibig sabihin, tama po yan. Isang insight po niya, Brother Jan, na kasi may question kasi po sa sa panampalataya. Marami ba maliligtas? O mas marami ang magpe-perish o makukondem? Isang tanong po yan Marami bang maliligtas o kaunti lang?
Kasi sa Ebanghelyo, sinabi ni Jesus sa Matthew 7, enter the narrow gate. Pumasok kayo sa makitid na gate, pintuan. Ayun ay patungo sa buhay na walang hanggan. Sapagkat ang daan patungo sa impyerno, sa kapahamakan, ay napakalaki, napakalawak, at marami ang mga tumatahak nun. Kaya kung nakabatay lang po kayo sa sinabi ni Jesus tungkol doon, masasabi nyo, kaunti lang maliligtas. No? Kaya, mas marami ang magka-suffer sa hell. Pero, may sinabi rin si Jesus sa sa Book of Revelation, sa chapter 7. Pareho silang, chapter, sabi nun, hindi nila, chapter 12, no? Hindi nila mabilang ang mga naligtas. Una, 144,000. Di ba napaliwanag ko po sa inyo, ibig sabihin ng 144,000, no? Sa Catholic understanding, ang 144,000 ay 12 times 12. Yung 12 ay yung 12 tribes of Israel. Tapos, there are 12 apostles. So, 12 times 12 equals 144. Tapos, ang 1,000 po ay simbolo ng perfection. So, 144 times 1,000 equals 144,000. Ibig sabihin, napakarami na maliligtas. So, ibang interpretation ng mga Jehovah Witness dyan, na maliligtas lang, literal, 144,000 lang. No? At mga ibang sekta na nagsasabi na sila lang maliligtas, 144,000 lang. So, hindi po totoo yun, hindi po yun ang interpretasyon ng Catholic Church. Ang interpretation ng Catholic Church, kung babasahin nyo pa sa masusunod na talata, ay nakita ni San Juan ang napakarami at di mabilang na iliniligtas ng Panginoon. So, dalawa po. Una, sa Matthew 7, sinabi ni Jesus, pumasok kayo sa makipot na daan patungo sa langit sapagkat kaunti lang ang tumatahak nun. At ang daan na patungo sa impyerno ay napakalawak at maraming tao ang tumatahak dun. Kaya kung ayun lang po ang batayan, masasabi natin na kaunti lang naliligtas. Pero kung titignan nyo po sa Book of Revelation, napakadami po maliligtas dahil sa blood ni Jesus. Ibig sabihin, triumphant si Jesus. Marami siya naligtas. Kaya ngayong sa agony of the garden, si Jesus ay nagdugo ang kanyang pawis. Nagtatanong yung mga santo, bakit nagdugo ang pawis ni Jesus? Kasi nakita ni Jesus na sa kanyang kamatayan, ang mga iba ay ayaw tanggapin siya. At sila ay mapupunta sa impyerno. Ganon si Jesus, kamahal tayo. Kaya lumuha siya, nagpinawisan siya ng dugo. Kasi sabi niya, sa aking pagdurusa kamatayan, ang iba ay ayaw akong tanggapin. Walang magagawa si Jesus nun. Pero si Jesus ay successful. Pinakita niya, bago siya mamatay, niligtas niya yung thief. Today you will be with me in paradise. Hanggang sa huling patak ng kanyang dugo, gagawa ng paraan si Jesus upang mailigtas tayo. Kaya sa Book of Revelation, napakarami na naligtas, napakamarami, hindi mabilang. Ngayon, ibalik natin ngayon sa John 14 verse 2 na binanggit ni Sister Jessica na pinaliwanag ko po kanina at nagbigay ng insight si Brother John na yung room na yun ay napakalawak na hindi kayang punuin, na lahat ay kayang tanggapin ng room na yun. So, tama po ba yun, Brother John? Tama po yun. Yun lang, may kalayaan po ang tao kung siya po ay papasok sa room na yon. Kasi nakalagay din po sa John 14 verse 6, kasi ang kinote po ni Sister Jessica ay John 14 verse 2. Sa John 14 verse 6, sinabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. So walang makakarating sa Father kung hindi sa pamamagitan ni Jesus, no? Kaya sa mga taong ito, sinasabi ni Jesus, ang room na binabanggit ni Brother John, na may bago siyang insight, na tama din po, na tama yun, lahat po ay kayang tanggapin ng room ni Jesus na langit.
Subalit, nandun pa rin ang kalayaan kung gusto natin pumasok sa room na yon. Kaya sa mga prayer po lagi natin, sa Divine Mercy Chaplet, sa Rosary, sa Misa, lagi natin pinagdadasal for the conversion of sinners. Na sana tanggapin na si Jesus, na sana pumasok sila sa maraming rooms na hinanda ng ating Diyos sa langit. Maraming salamat po, Brother John, sa inyong Amen. pagbabahagi ng Napakasarap. insights. Napakasarap Maraming salamat po, talaga Brother John. magmahal ni ano. Opo. Napakasarap magmahal ni Jesus Christ. Sana Opo, oo. makuha namin lahat yun. Eh, Opo. bakit po ba kasi Bishop nagkakaroon ng mga doubts? Opo, oo, ayun trabaho ng demonyo eh. Kasi ayun pong ginawa ng demonyo kay Adam and Eve. Nung tinukso niya si Eve, sinabi niya, talaga ba sinabi ng Diyos na huwag niyong kakanin ang prutas ng kaalaman, ng kabutihan at kamalian? Para sinasabi niya kay Eve, hindi. Inggitero ang Diyos. Ayaw ng Diyos na maging masaya kayo. Kaya tuloy si Eve, that time, kinain niya yung fruit of the tree of knowledge of good and evil. Si Satanas na gumawa ng parang natin para mag-doubt tayo, pero mahal na mahal tayo ni Jesus. Biro mo nung sa Garden of Gethsemane, kaya nga pag Holy Week, lagi niyo pong isipin yun. Ang pawis ni Jesus ay dugo. Sa pagmamahal niya sa mga taong mahal na mahal niya, na nagpakamatay siya, pero ayos siyang tanggapin. Wala siyang magagawa. No? Kaya pagdasal natin, no, na yung mga taong ito tanggapin si Jesus dahil mahal na mahal sila ni Jesus. Oo, ganun. Oo, ganun. Okay, napakasarap naman, Bishop. Meron po akong gusto magtanong. Habang mahaba oras natin. Sister Opo. El, merong Sister Meron El, lang pong Yes. merong dito sa chat, sa Armor Oo, of galing sa St. Yatas o Martin de San Porres. Martin. Ito po, Galing sa San Martin de Porres, no? Okay, Apo. basa naman, Sister Levi, kasi hindi kaya ng mata ko. Bishop, Apo. babasahin lang mo, Sister Levi. Sa Opo, Lucas opo. 8, Galing sa St. Martin de Porres. Sa Opo. Lucas yan, no? Opo. Sa Basahin mo, Lucas Sister Levi. 18, verse 8, ngunit pagdating ng anak ng tao sa daigdig na ito, may makikita kaya siyang mga taong nananalig sa kanya. Yun po ang Opo. katanungan po. Opo, From St. oo. Martin de Porres. Opo, no? Kasi yung before that, nung bago yung versikulong yan, sa Lucas 18:1, ayan po yung kwento tungkol sa yung hindi walang hustisya yung judge. Pero dahil sa pagpumilit ng balo, sabi ng judge, sige na, ibigay ko na nga. Kaysa magulo na aking isip. Kaya sabi ni Jesus, persevere in prayer. Tapos dyan sa Lucas 18 na yan, sinabi niya, pag dumating ang anak ng tao, meron kayang pananampalataya pa. Kaya nga kung titignan nyo naman, sa Revelation 22, yung huling verse ng Revelation, ano po nakalagay doon? Come Lord Jesus, Maranatha. Maranatha, ibig sabihin ng Maranatha sa Greek, come Lord Jesus. So yung mga may pananampalataya ay yung mga nagmamahal kay Jesus. Pag hindi nagmamahal kay Jesus, mawalan sila ng pananampalataya. Kaya kung ang tanong, pag dumating ang anak ng tao, meron pa kayang pananalig? Ang sagot dyan, depende. Kung sila ay nagmamahal kay Jesus. Kung para silang si San Juan, sa Book of Revelation, chapter 22, yung huling verse, Maranatha, come Lord Jesus. Kaya, mga iba, dapat prayer natin po lagi yan Yung come Lord Jesus, Lord, dumating ka na. Mga iba ayaw dumating si Jesus para pa end of the world. Natakot. Dapat Lord, balik ka na. Diba? Christ has died, Christ is risen, Christ will come again. Diba? Sa ating let us proclaim the mystery of faith. Kaya may pananampalataya pa, depende sa kung may nagmamahal kay Jesus. Kaya itong pagtitipo natin na isang palatandaan na mahal natin si Jesus. Kaya pag dumating si Jesus, ngayon mismo, may pananampalataya tayo. Pero mga taong hindi nagmamahal kay Jesus, wala silang pananampalataya. No? Kaya maraming mga Kristiyano, walang pananampalataya o mahina pananampalataya kay Jesus. No? So ipanalangin natin sila. Ang tawag po dyan, di ba? Lukewarm. No? Lukewarm. No? Hindi ka mainit, hindi ka rin malamig.
No, kumbaga sa tubig, hindi ka malamig, hindi ka mainit. Ano sinabi diyan ni Jesus sa Book of Revelation? Isusuka kita. Good evening po, Brother Al, Sister Karina. God bless you, no? The Lord be blessed in your life, no? Si Brother Kaya ayun po Aldrin, yung... may katanungan yata, Bishop. Opo, ayun Si po. Brother Aldrin. Sige po, Brother okay po. Aldrin, may katanungan ka? Meron lang po akong gusto i-clarify kay Bishop yung sinabi ng dun sa sa seven last words. Isa dun sa Luke 23 verse 42 to 43. Opo. Sabi ng tulisan, then he said, Jesus, remember me when you come into your kingdom. And Jesus said to him, truly I tell you today, you will be with me in paradise. Ibig sabihin, Bishop, paradise talaga hindi po room ang pupuntahan natin. Oo, paradise po talaga. So kasi lahat po yan images. To describe parang ganito po yan eh. Kunyari, describe mo yung taong mahal mo. Eh siya'y parang mas matamis pa sa asukal. Oh, pero yung iyong mahal, eh hindi naman sintamis ng asukal yan, pero sa image mo yan para ma-describe mo kung gaano siya katamis sa pagmamahal mo. O pwede mo rin sabihin sa kanya siya ay parang rosas na bulaklak. No? Na walang tinip. Oo. So isang image naman, pero yung mahal mo, eh, hindi naman talaga rosas yan. No? Pero di-describe mo siya na kung gaano siya kaganda. O maaari sinasabi mo siya ay parang siya ay parang yung aking duyan kapag ako'y nalulumbay. Natural, yung mahal mo, yung asawa mo, hindi yan duyan. Literally. No? Hindi yan duyan. Ayan ang image lang. Yan ang image lang. So maraming images ang mahal mo. Ganon din si Lord. Ang Bible gumagamit ng maraming images para maintindihan natin. Yung heaven, pwedeng room. Yung heaven, pwedeng light. Kaya eternal rest grant unto them, O Lord, and let perpetual light shine upon them. Isang image po yung light. Isa din, paradise. Oo, alam natin yung paradise, di ba? Masaya, may puno, yung mga animals pwedeng kalaro, maraming gulay, maraming prutas, nagtatakbuhan tayo, masaya image ng paradise, no? Meron din isang image ng heaven, banquet. Sinabi ni Jesus, di ba? Nag-imbita siya sa gospel, the kingdom of God is like a banquet. Na isang hari ang naghanda. Masaya ang banquet, kainan, iba-ibang klase. Darating ng pesta nyo, makapakain ang hermano at hermana. Naku, pagkain. No? Isang image mo ng piyesta yan, di ba? Isang image ng piyesta, pagkain. Pero isang image ng piyesta, posisyon. Isang image ng piyesta, nobena. Maraming images po yung piyesta. No? So, ganoon din po yung langit, maraming images, banquet. Tapos yung isang tao, hindi nakabihis. Sabi nung hari, ba't ka nakapasok dito? May handaan ako, tapos ganyan yung bihis mo. Ang ibig sabihin ng bihis niya, yung pagsisisi niya. Wala siyang repentance, ba't ka nakapasok dito? Yung garment niya, garment. So yung heaven, dapat magandang garment. Isang image po ng heaven yan. Oo. Isang image pa ng heaven, yung the Lord is my shepherd. Parang he anoints my oil. Sabihin ng oil, yung full of blessings. Di ba sa Psalm 23, he anoints my head with oil. No? Kaya yung kumpil, nilagyan tayo ng langis. Image po yan ng Holy Spirit. Kaya yung mga dati, yung oil, ginagamit po yan parang gamot sa sugat. Kaya yung Holy Spirit, nagbibigay ng gamot sa ating mga sugat. Ang oil din, ginagamit yan ng mga wrestler. Yung mga wrestler, para hindi sila mayakap. Pag niyakap yung wrestler, pag nag-aaway sila, nadudulas. So kung may oil tayo ng Holy Spirit, hindi tayo mayakap ng demonyo. Kasi madulas tayo So lahat po to, Brother Al, ay mga images na ma-describe ang heaven. Kasi hindi natin ma-describe ang heaven. Kaya nga sinabi sa 1 Corinto 2:9, hindi pa nakikita ng mata, hindi pa narinig ng mata, hindi pa narinig ng tenga, hindi pa papasok sa imahinasyon ng tao ang hinanda ng Diyos sa mga taong nagmamahal sa Kanya. Kaya ikaw, Brother Al, Sister Karina, mga San Martin de Porres, mahal niyo si Jesus. Mahal niyo si Jesus. Nako, napakadaming sorpresa ni Jesus sa inyo pag namatay kayo. Nung sa thief, Ganda. ang binigay ni Jesus ng image, paradise. No, sa inyo, ano kayo bibigay na sa inyo image? Maraming images na bibigay ni Jesus sa inyo.
So ayun po yung heaven. Ang heaven ay maraming images. Parang purgatory, ang isang image ng purgatory ay fire. Ang isang image ng purgatory ay parang beauty parlor, pinapaganda ka. Isang image ng purgatory, alam mo yung uod, magiging butterfly. Lahat po to ay images lang para malaman natin kung anong sorpresang kagandahan ang hinahanda ng Lord para sa ating nagmamahal. Halimbawa, tayo nakitipon tayo rito once a week. Mahal natin si Jesus eh. Naku, ang daming sorpresa natin. Pag namatay tayo, opo. Okay pa. Bishop, yung sinabi ninyo kanina na heaven is like a banquet. Opo. Ibig mo sabihin, tapos may nakapasok na parang pulubi, na gula-gulanit ang suot. Tapos nagtanong, bakit anong ginagawa mo dito? Hindi ko kaya, yan ay parang image ng isang soul na biglang nakarating na lang sa heaven na hindi ko natin alam kung paano naligaw. May mga lost souls, ba? Oo, yung dati na paliwanag po natin, wala pong lost souls. Kung ibig sabihin po natin, yung di niya alam kung namatay siya, kunyari, sinaksak siya, pinatay siya, ni-rape siya, binaril siya, tapos hindi niya alam na parang namatay siya, no? Ayan po turo ng mga hindi katoliko, mga kulto. Pero sa katoliko po, wala pong lost souls in that sense, no? Ang lost souls, yung mga napunta sa impyerno, lost souls po sila in that sense, no? So, dalawang ibig sabihin ng lost soul. Yung ibig sabihin, yung mga taong hindi alam na sila ay namatay, hindi po tayo naniniwala doon, ang katoliko. Pero yung lost souls na napunta sa impyerno, naniniwala po tayo ron kasi talagang lost souls sila. Ngayon, maaaring yung mga nung nakapakita sa atin, either demonyo yan, yung tinatawag natin mga kaluluwa, nakapakita sa atin, either demonyo yan o talagang mga kaluluwa humihingi ng panalangin. No, halimbawa, ako nakikita ko minsan yung yung mama ko, yung papa ko, pero hindi ako naniniwala na sila yon. Maaaring gamitin ng demonyo para malungkot ako. 'Di ba? Para maalala ko uli sila, malulungkot uli ako. Pero kung nakikita ko sila dati, pinagdadasal ko sila. Ibig sabihin, humihingi ng panalangin. Hinayaan ni Lord na magpakita sa akin para ipanalangin ko sila. Kasi marami ganyang images eh. Nung mga madre, mga pare, nagdadasal sila habang nag-appear yung kanilang kapwa pare at madre. Nagliliyab ng apoy. Sinabi nila bakit ka nagliliyab ng apoy? Kasi nasa purgatorio pa ako, pagdasal mo ako. So, pinagdasal niya. Tapos, nag-appear uli, maliwanag na, ibig sabihin, nasa langit na siya, nakapasalamat. So, yung lost souls po, dalawa po ibig sabihin niya, no? Yung mga kaluluwang hindi alam na namatay sila, ay hindi po naniniwala ang Katoliko dyan. Oo. Pero yung mga lost souls na napunta sa impyerno, naniniwala po ang Katoliko dyan, na sila po ay napunta na sa impyerno. Bishop, meron nung nakita mo si Sister Levi? Oo, Na may flash sa St. katanungan Martin. Pakibasa from San naman. Martin ulit, de Porres, no? Opo. Matthew 19 verse 21. Tanong ng binata kay Jesus, paano magkaroon ng buhay na walang hanggan? Sinabi sa kanya ni Jesus, kung ibig mong maging ganap, humayo ka. Ipagbili mo ang iyong mga ari-arian at ibigay mo sa mga dukha. At magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos ay pumarito ka at sumunod ka sa akin. So, paano po makuha ang buhay na walang hanggan, no? Simple lang po yan sa ating Katoliko. Ang pinaka-normal na paraan para makuha natin buhay na walang hanggan ay tayo mabinyagan. Kasi pag nabinyagan ka, mabibigyan ka ng sanctifying grace, no? Ayun po yun. Tapos pag may sanctifying grace ka na, magpapabanal ka na. And you do good works. No? So you have sanctifying grace. So grasya nagpapabanal, tapos gumagawa ka ng kabutihan, ayun ay para magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. So isang sagot po 'yan, isang pangarap pa lang. Paano kung yung mata mo rin yung buhay na walang hanggan? Nung sinabi ni Jesus sa John 17, no? John 17, no, verse 3, sinabi niya, eternal life is to know you, to know the Father, and Jesus whom you sent. So ang buhay na walang hanggan ay makilala si Jesus, makilala ang Ama. Kasi pag nakilala mo ang Diyos,
mabibigyan ka ng grasya na nagpapabanal, no? So mata mo ang banal, ang buhay ng walang hanggan ay makilala mo ang Diyos, no? Nasa John 17 yan, verse 3. Isang paraan din na para ka magkaroon ng buhay ng walang hanggan, kung ikaw ay nabinyagan na, ay ang pagtanggap ng banal na komunyon. Dahil sinabi ni Jesus sa John chapter 6, verses 55 to 56, no? Hanggang 58, sinabi doon, "He who is my flesh and drinks my blood abides in me, and I in him. I give him eternal life, and I will raise him up on the last day." So para tayo ngayong mga Katoliko na nabinyagan na, nakumpilan, nangungumpisal, tumatanggap ng banal na komunyon, ayun po eternal life. John 6, 55 to 58. Ang taong kumakain ng aking laman at uminom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako ay nananahan sa kanya. Bibigyan ko siya ng buhay na walang hanggan at bubuhayin ko siya sa wakas ng panahon. Ayun po ang sagot. Paano matamo ang buhay na walang hanggan? Ngayon, paano siya taon ibenta mo yung mga ari-arian mo, pamigay mo sa mga mahihirap? Ang ibig sabihin po lang yan, tumulong ka, kaya almsgiving. Di ba? Pag sinasabi lagi sa atin during Lent, no? Yung paraan ng paggawa na mabuti. Prayer, fasting, and almsgiving, pag-ibigay ng limos. No? So ang ibig sabihin nun, ibahagi mo ang iyong mga material na kayamanan sa mga nangangailangan. Ngayon, may mga ibang tao naman, katulad ng mga relihiyoso, mga monghe, ang kanilang pagtawag naman ay radikal. Mga special po yun. Para sila St. Francis of Assisi. No? Lahat ng kanilang ari-arian na ibinigay nila, ibinenta nila at sumunod sila kay Jesus. Ayun po yung mga special na bukasyon yun. Hindi po pwede yan sa atin. Kasi pag ipamigay lahat ni Sister Levin, Sister Emily, ni Brother Al, ang kanilang ari-arian, sila naman na manlilimos. Wala silang kakanin. Wala silang pang-hospital. Wala silang pantulong sa kanilang mga anak. Hindi po yung ibig sabihin nun. No? Kasi gusto ng Diyos na maganda ang ating buhay. John 10:10, na parito ako upang magkaroon kayo ng ganap na buhay at kaaya-aya. No? Kaya hindi po sa atin yon. Tayo ay magabahagi. Pero may mga taong tinawag ng Diyos, katulad nila St. Francis of Assisi, sila St. Ignatius of Loyola, na talagang radikal ang kanilang pagsunod kay Kristo, ibinenta ang lahat ng kanilang ari-arian at sinunod si Kristo. Okay. Mga special na tao po yan, mga special na tao. Special vocation po yan, special vocation. Okay. Salamat po. Pwede ako? Gandang paliwanag po yan. Yes, may tanong ka, Sister Levy? In addition po, sinasabi nga po doon sa Lucas 19, di po ba? Lucas 19 verse 8, di po ba ang sinabi? Si Zaccheo, di po ba? Si Zaccheo is very insistent to see Jesus Christ, kaya nga po umakyat siya doon sa puno ng sikomoro, di po ba? Opo. Very insistent siya kasi parang nagbabalik loob siya at sinabi ni Zaccheo na Panginoon, ibibigay ko lahat ng mga ari-arian ko sa mga tukha. At kung meron man akong naargabyado, ibibigay din daw niya yung kalahati. Di po ba? Yun ang sinabi niya sa Zaccheo. Yun po. At sa the same pa rin po, Lucas 19, verse 10, ang sabi nga po, sapagkat naparito ang anak ng tao upang hanapin at iligtas ang mga naliligaw. Yun po. Yun lamang po. Additional ko lang po yun. Opo, talagang hinog na po. Hinog na po ang Christ Family Prayer Group na magbahagi ng salita ng Diyos sa kanilang kapwa, no? Hinog na po kayo. Kasi ikaw ang puno Bishop. Hinog na po kayo. Masaya po. Ganun din po ang San Martin de Porres, no? Hinog na po sila. Kami, Bishop, dahil kayo ang nagturo at walang sawa nagtuturo sa amin. Kahit paulit-ulit kami ng mga tanong, pero andyan ka, Bishop, patuloy mo kaming ginagabayan. So nasa mo siguro yung ng St. Martin de Porres. So meron pa ho tayong time
Pwede pa ho isa o dalawang tanong. Sino ho gusto magtanong ng isa? Sister Karina? Clarification lang. Opo. Bishop, di po ba sa hell mainit? Di po ba? Opo. Kanyo. Opo. Sa purgatory, mainit din po ba? Oo, pareho mainit po 'yun. Yun lang yung yung init ng purgatory, init ng pagmamahal ni Jesus yun. Yung samantala sa hell, ang init po ron ay init ng condemnation. The loss of the sense of God, that they won't see God anymore. Oo. Ayun ang pagkakaiba po ng init doon. Ang init doon pagmamahal ng Diyos sa purgatory. Oo, yung isa Ano hindi po. ibig sabihin ng the holy wounds are the treasure of treasures of the souls in purgatory? Pakiulit po, Sister The Emily. holy wounds. The holy wounds of Jesus Opo. are Kasi the yung holy treasure wound, of treasures ang ibig of the sabihin po souls in yung purgatory. Ano ibig sabihin yung Bishop? holy wounds ni Jesus po diyan, nagsisimbolo po yan sa kanyang paghihirap at kamatayan para sa ating kaligtasan. Kaya yung mga sugat ni Jesus, ang kanyang paghihirap, ang kanyang kamatayan, ay nagiging treasures ng mga poor souls in purgatory. Bakit? Kasi sa suffering and death ni Jesus ay nagkaroon ng kaligtasan. Kaya ngayon, i-translate po natin yan. Yung kanyang holy wounds ni Jesus ay nasa misa po yan. The precious blood of Jesus. Kaya ang misa po ang pinaka-treasure ng mga poor souls in purgatory. Kaya kung gusto po natin makatulong sa mga poor souls in purgatory, isama po natin sila sa misa. Ayan, treasure nila kasi yung treasure na yan, ang dugong yan, ay dugo ng kaligtasan. Nakalagay po sa letter ni John yan, no? The blood of Jesus cleanses us from all our sins, no? Sa letter ni Jesus yan, no? Sa first letter ni John, no? The blood of Jesus, ayan yung wounds niya. No? The holy wounds of Jesus. The blood of Jesus cleanses us from all our sins. Kaya treasure of treasures yan ng mga poor souls in purgatory kasi ayun po naglilinis sa kanilang attachment sa sin. Kaya ina-translate po natin yan sa pang-araw-araw na buhay natin bilang Katoliko, nag-refer po yan sa misa. Kasi ang misa yung the chalice of my blood. This is the chalice of my blood. The blood of the new and everlasting life. It shall be given to you for the forgiveness of sins. Kaya yung misa po, ayan po yung holy wounds ni Jesus, precious wounds ni Jesus na napakahalaga sa poor souls in purgatory. Salamat po, Bishop. So meron pa ho tayong 5 minutes, 5 or 10 minutes. Meron pa hong gustong magtanong. Tanong tayo kasi ang ganda-ganda ng topic o nalalapit pa sa Di ba Sister Karina? Nalalapit Okay pa pa. sa sa All Souls Day. Apa. Meron tayong mga tanong patungkol sa ating pagpunta sa sementeryo. Evening po. Pati yung tanong ko Good po, evening po. medyo hindi po related dyan kasi last Saturday Okay. question Okay po. po. Kasi parang before po, kasi meron kaming meron kaming friend na born again. So very close friend talaga namin yun. Tapos every time nakakain kami, every time na sumasanib lang kami sa kanila. Pero hindi talaga kami nagpaano na maging born again. Talagang Katoliko pa rin po. Nalagi ko sa kanila naririnig yung Lord God. So parang redundant. So parang nagpe-pray sila, Lord God, gano'n. Oo. Parang naano ko lang po, parang matagal ko na yung question sa utak ko. Na ngayon ko lang siya masasabi, tatanong. So bali, ano po ba yun? Bawal po ba yun? O parang how to address po talaga proper na pag-pray na bakit ganun yung sa mga born again? Naririnig ko po talaga halos lahat ng born again. Oo. Sa Catholic, salamat po Ate Karina, no? Sa Catholic Church po, ang prayer po talaga natin, kung mapansin sa misa, nagdadasal po tayo sa Ama, no? Kaya to the Father through Jesus in the Holy Spirit. Kaya ako po, nagdadasal ako, Father, thank you for your blessings. I ask this through your Son Jesus in the Holy Spirit. Amen. Ayun po talaga proper address, Father, Son, and Holy Spirit. Ngayon, mga iba sinasabi rin, Father God. Kasi 3 persons in one God eh. Kaya pwede mo rin dasalin na Father God,
I'm asking you. Pwede rin sabihin mo rin na Father Son o Father Jesus. Kasi si Jesus din ay Father siya sa atin. Kaya Nazareno, di ba? Kung tawagan din, Padre Nuestro, Senyor, no? Nuestro Señor. O, Nuestro Senyor, o ganyan. Kasi nagiging Father natin siya in that sense. Oo. Ang Holy Spirit, pwede rin siyang Father of the orphans. So, Father, Holy Spirit, in that sense, no? Kasi nakasanctify niya tayo, no? So, pwede mo sabihin ng Father God. Pero usually, pag sabi ng Father God, nag-refer sa God the Father. Ngayon, bakit iba? Pwede sabihin Lord God. Parang redundant kasi pag sabi mo Lord, God na rin yan eh. Pag sinabi mong God, Lord na rin yan. No? Bakit pa inuulit man, Lord God, no? O mga iba sinasabi naman, Lord and Savior God. O, tatlo na. Siguro binibigyang emphasis nila na dapat si God maging Lord ng bawat area ng buhay natin. No? Si God dapat maging Lord and Savior ng bawat area ng buhay. Kasi marami tayong area sa life natin. Halimbawa, isang area ng life natin yung kayo, buhay mag-asawa. God, ikaw maging Lord ng aming pagiging mag-asawa. Yan, isang area ng life niyo yan. Isang area ng life nyo, Lord, yung relationship nyo sa inyong anak. Lord, God, maging Lord ka sa relationship namin sa aming mga anak. God, maging Lord ka sa aming finances. No, na ikaw ang Lord ng aming finances. Ibig sabihin, hindi namin winawaldas yung pera mo. Ginagamit namin to para sa aming pangangailangan at para sa aming pagtulong. Lord, ikaw ang aming, God, ikaw ang Lord ng aming sexual life. O, lalo to sa mga kalalakihan, no? Tayo mga kalalakihan, dapat si God na maging Lord ng ating sexual life. Kasi pag hindi si God ang Lord ng sexual life natin, ang demonyo magiging Lord ng sexual life natin. Kaya maraming lalaki, nagiging Lord nila si Satanas. Lagi sila sa mga beer house, mga ganun, oo. Halimbawa, dapat si God din ang Lord ng ating pinapanood ng ating mga mata. God, ikaw maging Lord ng aming mata. Ano pinapanood natin? God, ikaw maging Lord ng aming tainga. Ano pinapakinggan natin? Mga chismis ba o good news? Ikaw maging Lord. Kaya, Sister Karina, sa unang pandinig parang redundant. Lord God, mga iba, Lord, Savior, and God. Pero ako, hinahayaan ko na lang kasi baka yun po ibig sabihin nila na maging Lord si God sa bawat area ng buhay nila. No? Maaaring ganun lang. So, pwede rin po yun. Lord God, Lord and Savior God. Pwede. God the Father God. Oo. Dahil meron silang gustong i-emphasize. Oo. Ganun. Pwede na. Okay lang din po, Bishop, na God the Father. Oo, pwede po yan. Oo. Kasi gusto natin ma-emphasize yung God the Father eh. Kundi God the Son naman o God the Holy Spirit. Oo, pwede rin po yun. Pwede. Oo. Bishop, Opo. malapit na matapos yung time natin. Opo. Gusto ko natin sana habahan. Pero Bishop, paano humaalis itong misconception na ito? Na sabi nila ayan, sabi sa ibang sekta, no? O, ayan ang mga Katoliko, babayaran ng mga kaluluwa na pinagdadasal nila. Kasi nagbibigay tayo ng envelope sa simbahan. Opo. Ngayon ano ba totoo ba itong sinasabi nila na binabayaran natin ang ating kaluluwa, ang ating mga loved ones sa pamamagitan ng prayers? Ayan po sinabi kasi nung una ni ayan po una sinabi ni Martin Luther nung 17th century, nung isang Agustinian monk na naging heretic na lumaban sa Catholic Church na ang kanyang joke yung makakarinig ng kalansing yung purgatorio, isang kaluluwa na pupunta sa langit. Oo. Nag-umpisa po yan isang Katolikong pare na humalis sa simbahan, si Martin Luther, isang Agustinian monk, no? Pero hindi pwedeng bayaran ng ating kaligtasan, wala pong bayad yan. Kaya ang sakramento po, wala pong bayad yan, oo. Nagkakaroon lang ng fee dahil yung para gamit sa mga simbahan. Pero kaya wala pong bayad yan. Kaya kita niyo po sa kay Monsignor Lito, wala pong bayad naman sakramento. Kung gusto niyo magbigay po kayo, no? Para sa mga pangailangan ng simbahan. Pero ang sakramento po, hindi po binabayaran yan. Sapagkat ang kaligtasan po natin ay walang kabayaran niyo po yan. Walang kabayaran kahit na billion, trillion. Hindi kaya sagipin ng isang kaluluwa. Ang dugo lamang ni Kristo ang kayang sumagip ng ating kaluluwa. Ang kanyang dugo na very precious at treasure ng poor souls in purgatory ang makapagligtas sa kaluluwa. Oo, yung dugo ni Kristo.
The blood of Jesus cleanses us from all our sins. Kaya kapag tinataas po yung chalice, this is the chalice of salvation. This is the chalice of my blood. Ayan po nakakapagligtas sa mga kaluluwa. Purihin ang Panginoon. Amen. Opo. Sister M, pwede isa na lang. Opo. Sige po. Bishop, kasi merong iba, di po ba, pag yung All Saints Day, hindi makakapunta ng sementeryo. Tapos, sinasabi nila, o sige, magtitirik na lang kami ng kandila dito sa bahay, yung gano'n. Oo. Anong sinisimbolo po yung pagtitirik ng kandila? Yung iba kasi nagtitirik lang without praying. Opo. Sa mga souls. Ano po yun, Opo. Bishop? Yung simbolo po ng kandila, nakalagay po yan sa John chapter 8 yata, verse 12. Oh. Nakalagay, sabi ni Jesus, I am the light of the world. He who believes in me will not walk in darkness, but will have the light of life. Sinabi ni Jesus, ako ang liwanag ng mundo. Ang naniniwala sa akin ay hindi lalakad sa dilim, kundi magkakaroon ng kaliwanagan sa kanyang buhay. Kaya yung kandila po ay nakisimbolo na si Jesus ay ilaw ng ating buhay. Kaya panagtirik ka para sa patay. Ang simbolo nun, Panginoon, ikaw po ang liwanag ng namatay. Bigyan mo po siya ng liwanag, makarating siya sa langit. Yun po simbolo. Ngayon, ano man simbolo? Sindi tayo ng ilaw kunyari sa mga simbahan, sa Mahal na Birhen. Ibig sabihin, Mahal na Birhen, ikaw po si Jesus ang maging liwanag ng aking buhay. Ayun po ang simbolo ng kandila. Apo. Bishop, what if magtitirik lang sila ng kandila nga po without praying? Pangit po yung pangit. Dapat may prayer. Dapat may prayer. May yung prayer iba kasi po dapat. ganun ang ginagawa lang, magtirik lang. Yung, yun tapos mga iba nagigitara, no? Dapat sinasamahan ng nag-enjoy sa gitara. Dapat, Nagpa-party. Okay mag-party, pero kailangan may prayer. May prayer muna bago mag-party. Okay lang po yung mag-party. Okay. So maraming salamat muli, Bishop. At talaga na marami naman kaming insights na narinig sa inyo. Marami na naman kami natutunan sa inyo ngayong gabi ito. Maganda pa po sana talagang habaan. Kung pwede sana 2 hours na next time. Ano, Bishop? Pray natin yan. So samahan mo ninyo ako sa panalangin, brothers and sisters. At kung meron po ako mga katanungan, ano natin yan sa isang linggo. So, manalangin na po tayo. Father God, thank you that we are a family in Christ. Thank you for this group. May we bestow Christ's abounding goodness upon our families, friends, and colleagues. May the things that you have revealed and thoughts that we have shared dwell in our hearts and steer us to action. Give us the boldness to share your word, love, and compassion. Father, heal our land. Bless the Pope and the clergies. Bless all the members and families of Christ's Family Prayer Group. Grant us peace, protection, guidance, provisions, and good health. All this we pray and thank you, Father, in Jesus' name, in Jesus' mighty name, through the intercession of Mama Mary. Amen. Bishop, paki-bless nyo na po kami sa closing prayer. Okay. Jesus, pag-pray nyo po ang Arm of Faith Prayer Group ng San Martin de Porres Church at yung Christ Family Prayer Group. Nalala po kami mga may sakit. Jesus, pag-pray mo po kami. Lahat po ng mga may pangailangan pinansyal, material, at spiritual. At sa darating na fiesta ni San Martin de Porres sa November 6, sa kanilang preparasyon, ang hermano at hermana ng fiesta, si Brother Al at si Sister Karina. The Lord be with you and with your spirit. May Almighty God bless you with every blessing of heaven and earth in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Thank you po. God bless. God bless. Thank you po. Sister Jessica, Sister Everybody, Brother stay Al, next Sister week. Karina. Thank you, Bishop. San Martin de Porres, tayo.